Kung napanood mo na ang unang video natin noong 2025, alam mo na kung bakit natin ginawa ang channel na ito. Hindi para manakot, hindi para manggulo, kundi para protektahan ka bago ka pa lumipad. At kung bago ka pa lang dito, welcome. Ito ang Bantay Airport and Travel, isang lugar kung saan ang mga senior travelers at ang mga nagmamahal sa kanila ay hindi iniiwan sa huli ng sistema. Noong 2025, pinag-usapan natin ang mga karapatan ng senior sa airport. Marami sa inyo ang nagsabi, "Salamat, ngayon lang namin nalaman to." At dahil doon, naging viral ang video. Hindi dahil sa algorithm, kundi dahil ipinasa ninyo ito sa pamilya, sa magulang, sa lolo at lola. Pero ngayon, 2026 na. At may mahalagang bagay kang dapat maintindihan. Hindi lahat ng gumana noong 2025 ay gumagana pa rin ngayon. Mas digital na ang airport. Mas mabilis ang galaw, mas kaunti ang staff, at kapag senior ka, mas madali kang maipit kung hindi ka handa. Kaya sa video na ito, hindi natin uulitin ang dati. Sa halip, i-update natin ang realidad. Kung gusto mong balikan ang 2025 video, nasa channel pa rin yon. Panoorin mo pagkatapos nito dahil ang video na ito ay continuation, hindi kapalit. Bago tayo magpatuloy, isang pakiusap. Kung ikaw ay senior o may mahal ka sa buhay na senior, i-like mo ang video ngayon pa lang para mas maraming tulad mo ang maabot nito. Mag-subscribe ka, hindi dahil uso kundi dahil may responsibilidad tayong mag-ingat sa isa't isa. At sa comments, isulat mo ito. 2026 ready ako. At idagdag mo kung saang bansa ka nanonood. Simulan na natin. Protektado ka dito. Bantay Airport at Travel. Section 1. Digital Check-in Pressure 2026. Kung senior ka at lalipad ka ngayon, may isang bagay na dapat malinaw agad. Hindi na tao ang default sa airport. Screen na. Hindi nila ito sinasabi. Walang announcement. Pero kapag pumasok ka sa terminal, makikita mo agad ang katotohanan. Mahahabang linya ng kiosk. QR code, facial scan, mobile boarding pass. At sa gilid, kaunting staff. Tahimik, abala. Ito ang bagong sistema. Para sa mga sanay sa API, okay lang. Pero kung senior ka at hindi ka komportable sa cellphone, dito nagsisimula ang problema. Ang catch, hindi ka required dumaan sa digital lane. May karapatan ka pa ring humingi ng human assistance. May tinatawag na full-service counter. May special assistance line. Pero eto ang hindi nila sinasabi. Hindi na ito automatic. Hindi ka nila tatawagin. Hindi ka nila lalapitan. Ikaw ang lalapit. At dahil tinutulak ang karamihan sa digital, mas mahaba na ngayon ang pila sa human counters. Kaya kung senior ka at ayaw mong maipit, tandaan ito. Mas mabagal ang mukhang pila sa tao, pero mas ligtas. Mas kaunti ang error, mas kaunti ang kaba, mas malinaw ang proseso. Ang airport ngayon ay dinisenyo para sa bilis, pero bilang senior traveler, hindi mo kailangang makipagsabayan. Mas mahalaga ang kalmado kaysa mabilis. Mas mahalaga ang malinaw kaysa digital. At kung may isang pagkakamaling mahal sa airport, iyon ay ang maling linya. Section 2. Trusted Companion, Remote Check-in, 2026. Kung senior ka at lalipad ka, may isang katotohanan kang dapat marinig agad. Hindi mo kailangang mag-isa sa check-in. Hindi ito ina-advertise. Hindi ito sinasabi sa counter. Pero umiiral na ito sa maraming airlines. Ang sistema ngayon ay ganito. Pwedeng ang anak mo, apo mo o kapamilya mo ang mag-asikaso ng check-in kahit wala ka pa sa airport. Habang ikaw ay nasa bahay, pwede ka na nilang i-check-in online. Pwede nilang piliin ang upuan, pwede nilang i-download ang boarding pass. At oo, pwede pa rin itong i-print. Ito ang hindi nila sinasabi. Para sa maraming seniors, ang papel ay mas ligtas kaysa screen. Bakit mahalaga ito? Dahil ang airport ay hindi lugar ng ensayo. Isang maling pindot, isang maling oras, isang maling upuan, at biglang nagkakaproblema ang buong biyahe.
Kapag ikaw mismo ang nakikipagbuno sa app habang may pila sa likod mo, doon nagkakamali ang karamihan. Pero kapag may taong pinagkakatiwalaan kang tumulong bago ka pa umalis ng bahay, may kontrol ka na agad. Ngayon, sandali lang, kung may anak, kapamilya o taong pinagkakatiwalaan na tumutulong o pwedeng tumulong sa iyo sa biyahe, isulat mo lang sa comments. May kasama ako. At kung mag-isa ka, pwede mo ring isulat yon. Hindi ito para sa views. Ito ay para malaman ng ibang senior na hindi sila nag-iisa. Sa airport ang may tulong ang mas kalmado. Section 3. Wheelchair assistance is now pre-booking only, 2026. Kung senior ka at umaasa ka na pagdating mo sa airport ay may wheelchair agad, dito nagkakamali ang marami. Hindi na ganito ang sistema. Sa 2026, sa maraming airlines ang wheelchair assistance ay hindi na automatic. Hindi na hingi ka lang sa counter. Ito ang hindi nila sinasabi, kailangan na itong i-pre-book. Kadalasan, 48 oras bago ang flight. Bakit? Mas maraming senior ang bumibiyahe, mas malalaki ang airport, mas kaunti ang staff, at karamihan ng wheelchair service, third party na. Ibig sabihin nito, kung hindi ka naka-reserve, ilalagay ka sa standby. At sa standby, walang oras, walang kasiguruhan, walang prioridad. May mga senior na nakatayo ng matagal. May napapagod bago pa makarating sa security. May hindi na umaabot sa gate ng maayos. Kung napanood mo ang 2025 video natin, alam mo na may karapatan ka sa tulong. Ang update lang na ngayon ay ito. Hindi sapat ang karapatan kung hindi ka handa. Ang wheelchair ay hindi kahinaan. Ito ay proteksyon. Kung mabilis kang mapagod, may arthritis, may rayuma, o hirap sa mahabang lakaran, ang paghahanda ang tunay na lakas. Sa airport ngayon, ang senior na nag-iintay ng huli ang pinaka-napapagod. Pero ang senior na nag-request ng maaga, siya ang kalmado, siya ang kontrolado. Section 4, Long Walk Reality in New Airports, 2026. Kung matagal ka nang hindi lumipad, may isang bagay kang hindi inaasahan. Mas mahaba na ang lakaran sa airport. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito pansamantala. Ito ang bagong disenyo. Sa 2026, maraming bagong terminals ang mas malalaki, mas bukas, at mas modern. Ang hindi nila sinasabi, mas malayo ang gate. Mula check-in papuntang security, mula security papuntang gate. Minsan higit 1 kilometro ang lakad. Para sa bata at malakas, okay lang. Pero kung senior ka, dito nagsisimula ang pagod. Ang catch, walang sign na nagsasabing, mahaba ang lalakarin, walang babala sa ticket. Malalaman mo lang kapag nandun ka na. May mga senior na akala nila ay konting lakad lang. Pagdating sa gitna, hinihingal na. Masakit na ang tuhod at hindi na makabalik. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang biglang nangangailangan ng tulong sa gitna ng biyahe. At eto ang totoo, mas mahirap humingi ng assistance kapag nasa loob ka na ng terminal. Kaya kung senior ka, huwag mong maliitin ang lakaran. Kung alam mong mabilis kang mapagod, huwag kang magtiwala sa kaya ko pa. Ang airport ngayon ay hindi sukatan ng tapang. Ito ay sukatan ng paghahanda. Mas mabuti ang humingi ng tulong ng maaga kaysa mapagod sa kalagitnaan. At tandaan ito, ang pagod sa airport ay hindi biglang dumarating. Unti-unti ito, tahimik, hanggang sa huli mabigat na. Section 5, Security Screening and Medical Devices, 2026. Kung senior ka at may medical device ka, dito madalas nagkakamali ang marami. Sa 2026, mas sensitibo na ang security screening. Mas bagong scanners, mas maraming alert. At ito ang hindi nila sinasabi, ang makina ay hindi marunong umunawa. Pacemaker, metal implant, joint replacement, cochlear implant. Normal lang na mag-alarm. Hindi ito kasalanan mo. Pero kapag tahimik ka lang at pumasok sa scanner, doon nagsisimula ang problema. Biglang tanong, biglang paghinto, biglang pat down. Ang totoo, may karapatan kang maging proactive. May tinatawag na TSA notification card.
Libre ito. Pwedeng i-download. Pwedeng i-print. Bago ka pumasok sa scanner, ipakita mo ito sa officer. Isang linya lang. Malinaw. Kalmado. Ito ang catch. Kapag ikaw ang unang nagsabi, iba ang proseso. Mas maayos, mas predictable, mas kaunting stress. At kung may pacemaker ka, tandaan ito. Huwag mong payagan ang one sa dibdib. May magnet iyon, hindi ito recommended. Pwede kang humiling ng manual pat-down. Mas mabagal, oo, pero mas ligtas. Sa security, ang hindi nagsasalita ang mas nahihirapan. Pero ang senior na alam ang proseso, siya ang mas mabilis na nakakalampas. Section 6, Medications and Medical Items Reality, 2026. Kung senior ka at may dala kang gamot, isang maling akala ang pwedeng sumira ng biyahe mo. Akala ng marami, pareho pa rin ang rules gaya ng dati. Hindi na. Sa 2026, mas mahigpit ang tingin sa medical items. Lalo na sa liquids. Lalo na sa international flights, ito ang hindi nila sinasabi. Hindi saklaw ng 100 mililitro rule ang medical liquids. Insulin, liquid medicines, nutritional drinks, ice packs, pinapayagan ng mga ito. Pero may kondisyon, kung halo-halo sa loob ng bag, kung nakabaon sa gitna, doon nagsisimula ang problema. Biglang buksan ang bag, biglang tanong, biglang delay. At eto pa ang mas tahimik na issue, pill organizers, maginhawa sa bahay. Pero sa ibang bansa, red flag. Sa 2026, mas maraming bansa ang humihigpit sa loose pills. Japan, UAE, ilang bahagi ng Europe. Kapag walang original bottle, pwede kang ma-question. Pwede kang ma-delay. Minsan, pwede pang kumpiskahin. Kaya tandaan ito, ang gamot ay laging sa carry-on. Hindi sa checked baggage, hindi sa pouch na walang label. Mas mabigat ang konting abala kaysa mawalan ng gamot sa biyahe. Sa airport, ang malinaw na gamot ang hindi tinatanong. Section 7, Companion Gate Pass Non-Passenger Escort, 2026. Kung senior ka at kinakabahan kang mag-navigate ng airport mag-isa, may isang karapatan kang madalas hindi binabanggit. Pwede kang samahan hanggang gate. Hindi ito ticket, hindi ito libre for all, pero umiiral ito. Ang tawag dito, Companion Gate Pass or Non-Passenger Escort. Ito ang hindi nila sinasabi. Maraming airlines at airports ang nag-a-approve nito para sa seniors, lalo na kung may mobility concern, anxiety o medical need. Ano ang ibig sabihin nito? Pwede kang samahan ng anak, asawa o kapamilya mula check-in, papasok ng security hanggang mismo sa gate. Hindi sila sasakay ng eroplano. Pero nandoon sila hanggang makaupo ka at handa ka na mag-board. Bakit mahalaga ito? Dahil ang airport ngayon ay mabilis, maingay, puno ng screen at anunsyo. Para sa maraming seniors, ang pinakamahirap ay hindi ang biyahe, kundi ang pag-iisa sa loob ng terminal. Ang catch? Hindi ito automatic. Kailangan mong hilingin ito sa check-in counter. Hindi sa gate, hindi sa security. Isang simple pero malinaw na pakiusap ang kailangan. Kalmado, diretso. At tandaan ito, kapag mas maaga kang dumating, mas mataas ang tsansang ma-approve. Kung maghihintay ka hanggang huli, madalas ay wala ng oras ang staff. Sa airport, ang senior na may kasama ay mas kalmado. At ang kalmadong pasahero ang mas ligtas makarating sa gate. Section 8, Basic Economy, Seat Trap, 2026. Kung senior ka at bumibili ka ng murang ticket, dito madalas nagkakamali ang marami. Ang tawag dito, Basic Economy. Mukhang pareho lang sa economy. Pareho ang eroplano. Pareho ang oras. Pero ang totoo, ibang laro ito. Sa 2026, mas dumami ang restrictions ng basic economy. Hindi ka makakapili ng upuan, hindi ka makakapagpalit ng libre, at madalas ikaw ang huling ina-assign. Ano ang resulta? Middle seat, malayo sa laboratory, masikip ang galaw, para sa bata, kaya. Para sa senior problema, kung may arthritis ka, kung kailangan mong tumayo paminsan-minsan, kung may bladder issue ka,
Ang maling upuan ay hindi lang abala. Risk. Ito ang hindi nila sinasabi. Kapag basic economy ang ticket mo, wala kang leverage sa gate. Hindi ka priority. Hindi ka madaling ilipat. At kadalasan, kailangan mong magbayad para lang maitama ang mali. Mas mura sa simula, mas mahal sa huli. Kaya tandaan ito, ang senior-friendly na biyahe ay hindi tungkol sa pinakamurang ticket. Ito ay tungkol sa control sa upuan. Kung may choice ka, piliin ang regular economy o main cabin, kahit mas mahal ng kaunti. Dahil sa eroplano ang upuan mo ang magiging mundo mo ng ilang oras. At kapag mali iyon, mahaba ang oras, mabigat ang biyahe. Section 9, Overhead Bin Reality for Seniors, 2026. Kung senior ka at may dala kang hand carry, may isang katotohanan kang dapat malaman. Hindi obligasyon ng crew na buhatin ang bag mo. Hindi ito bastos. Hindi ito kakulangan ng malasakit. Ito ang patakaran. Sa 2026, mas mabilis ang boarding. Mas kaunti ang oras, mas kaunti ang galaw ng crew sa aisle. Ang hindi nila sinasabi, marami ring may injury ang cabin crew. May problema sa likod, may problema sa balikat, at may malinaw na limit kung kailan sila pwedeng tumulong. Ibig sabihin nito, kapag hindi mo kayang iangat ang bag mo lampas ulo, walang garantiya na may tutulong. May mga senior na nag-a-assume. May maglalagay niyan. Pagdating sa aisle, nakatayo, nakatingin, at biglang walang gumagalaw. Doon nagsisimula ang stress. Kung pilitin mong buhatin, pwede kang ma-strain, pwede kang masaktan, at minsan, masisira ang biyahe bago pa magsimula. Ito ang catch. Mas mahirap humingi ng tulong kapag puno na ang eroplano. Kaya ang tamang tanong ay hindi, kasya ba ang bag ko? Ang tamang tanong ay, kaya ko bang buhatin ito mag-isa? Kung hindi, may dalawang ligtas na option. Una, mag-check-in ng mas malaking bag. Pangalawa, gumamit ng mas maliit at mas magaang hand carry. Sa eroplano, ang dignidad ay hindi sa dami ng dala. Ito ay sa kaligtasan at ginhawa. At minsan, ang pinakamagandang desisyon ay ang hindi magbuhat. Section 10, Real ID at Passport Reality, 2026. Kung senior ka at may dalang ID o passport, may isang detalyeng hindi pwedeng maliitin. Hindi lahat ng ID ay sapat na para makapasok sa security. Sa 2026, mas mahigpit na ang pagpapatupad ng Real ID rules. Hindi ito bago. Pero ngayon, mas madalas na itong sinusunod. Kung ang driver's license mo ay walang tamang mark, hindi ka papapasukin sa security checkpoint. Hindi ka i-explainan ng mahaba. Hindi ka tutulungan sa huli. Ito ang hindi nila sinasabi. Malalaman mo lang ang problema kapag nasa harap ka na ng pila. At kapag nandun ka na, madalas ay huli na. Kung hindi ka sigurado sa ID mo, may isang ligtas na option. Passport. Pero pati dito, may catch. Maraming seniors ang tumitingin lang sa expiration date. Ang hindi nila iniisip, ang itsura. Kung malaki na ang ipinagbago ng mukha mo, may mga airport na gumagamit ng facial recognition na pwedeng mag-flag ng delay. Hindi ito automatic denial, pero pwede kang ma-question. Pwede kang ma-hold sandali. Kaya kung senior ka, huwag kang umasa sa isang ID lang. Mas ligtas ang may backup. Mas ligtas ang handa. At tandaan ito, ang problema sa ID ay hindi dumarating ng maaga. Dumarating ito sa pinakamasamang oras kapag malapit na ang flight mo. Section 11, Layover and Connection Time Reality, 2026. Kung senior ka at may connecting flight, dito madalas nagkakamali ang marami. Mukhang sapat ang oras sa ticket. Pero sa totoong buhay, hindi ganoon ang nangyayari. Sa 2026, mas pinaiksi ng airlines ang connection times. Mas maraming flight, mas siksik ang schedule. Sa papel, 45 minuto, 50 minuto. Mukhang kaya. Sa airport, ibang kwento. Bumababa ka pa lang ng eroplano, may lalakarin ka na agad. Minsan malayo ang gate, minsan may shuttle, minsan may security ulit. At kung senior ka, hindi ka dapat tumatakbo.
Ito ang hindi nila sinasabi. Ang minimum connection time ay hindi senior-friendly. Para sa maraming seniors, 45 minuto ay hindi margin. Ito ay pressure. Isang maliit na delay lang at tapos na ang laban. Kaya tandaan ito, ang ligtas na layover ay mas mahaba kaysa iniisip mo. Para sa domestic flights, mas ligtas ang 70 minuto pataas. Para sa international connections, 2 hanggang 3 oras ang mas kontrolado. Mas mahabang hintay, oo, pero mas kaunting takbo, mas kaunting kaba. At eto pa ang mahalaga, kung hindi ka sigurado, huwag kang magmadali sa booking. Mas mabuting maghintay sa upuan kaysa habulin ang eroplano. Sa airport, ang senior na nagmamadali ang mas napapagod, pero ang senior na may oras, siya ang mas ligtas makarating. Section 12, Sensory Overload and Hearing Aid Reality, 2026. Kung senior ka at napapagod ka agad sa airport, hindi ito arte. Ito ay realidad ng bagong airport environment. Sa 2026, mas maliwanag ang ilaw, mas malakas ang tunog, mas maraming screen, mas mabilis ang galaw. Para sa iba, normal lang. Para sa senior, overload ito. Ito ang hindi nila sinasabi. Ang airport ay hindi dinisenyo para sa mahabang exposure. Announcement sa kaliwa, alarm sa kanan, screen sa harap, tao sa likod. Kapag may hearing aid ka, mas ramdam to. May mga pagkakataon na biglang nagdi-disconnect ang device. May times na parang sabog ang tunog. Hindi ito sira. Interference ito. Security scanners, high-frequency signals, Bluetooth disruption. Normal ito. Pero nakakagulat kapag hindi mo alam. May isa pang tahimik na problema, sensory fatigue. Kapag napagod ang isip, bumabagal ang katawan. Kapag bumagal ang katawan, mas tumataas ang risk ng pagkahilo at pagkalito. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang biglang nangangailangan ng pahinga kahit hindi pa boarding. Ang hindi alam ng maraming airport ang may quiet room o sensory room. Hindi ito exclusive. Hindi ito para sa special case lang. Pwede kang magtanong, pwede kang pumasok, pwede kang umupo ng tahimik. At tandaan ito, ang pahinga ay hindi kahinaan. Sa airport ngayon, ang senior na marunong huminto, sandali ang mas malinaw mag-isip. At ang malinaw mag-isip ang mas ligtas bumiyahe. Section 13, Code Share Flights, The Hidden Risk, 2026. Kung senior ka at may flight ka na mukhang diretso, dito madalas nagkakamali ang marami. Sa ticket mo, isang airline ang nakasulat. Pero sa eroplano, ibang airline ang lilipad. Ang tawag dito, code share flight. Mukhang maliit na detalye. Hindi naman nagbabago ang oras. Hindi rin nagbabago ang upuan. Pero eto ang hindi nila sinasabi, nagbabago ang responsibilidad. Kapag code share ang flight mo, 2 airline ang kasali. Isang nagbenta ng ticket, isang tunay na nag-ooperate ng eroplano. At dito nagsisimula ang problema para sa seniors. Kung nag-request ka ng wheelchair, kung may medical note ka, kung may special assistance ka, hindi automatic na nalilipat ang mga request na yon. May mga senior na dumating sa airport na siguradong may assistance. Pero pagdating sa gate, walang wheelchair, walang escort, walang nakanote sa system. Hindi dahil masama ang staff, hindi dahil nagkamali ka, kundi dahil hindi lumipat ang impormasyon. Ito ang tahimik na katotohanan. Ang system ng Airline A ay hindi laging konektado sa system ng Airline B. At kapag boarding na, huli na ang lahat. Kaya kung senior ka at may codeshare flight, huwag kang umasa sa isang confirmation lang. Ang tamang gawin, i-check ang operating airline. Hindi lang ang nasa ticket. Kung may assistance ka, kailangan mo itong i-confirm sa parehong airline. Oo, doble ang effort, pero mas mabigat ang kapalit kapag hindi mo ginawa. Sa airport, ang kulang sa impormasyon ang unang nahihirapan. Pero ang senior na nag-double check, siya ang mas kalmado, siya ang mas protektado. At sa biyahe, ang malinaw na koordinasyon ay mas mahalaga kaysa murang ticket. Section 14, Travel Medical Insurance Reality for Seniors, 2026.
Kung senior ka at lilipad ka palabas ng bansa, may isang maling paniniwala na delikado. Akala ng marami, may insurance naman ako. Pero ang tanong ay hindi kung may insurance ka. Ang tanong ay, saan ito valid? Ito ang hindi nila sinasabi. Ang karamihan ng local health insurance ay hindi sakop ang abroad. Medicare, state insurance, national health plans, sa labas ng bansa, madalas zero coverage. At sa 2026, mas malinaw na ito dahil mas mahigpit na ang hospital billing at mas mabilis ang verification. Isang emergency lang, isang biglaang hilo, isang simpleng pagkadulas at pwedeng umabot sa libo-libong dolyar ang bill. May isa pang tahimik na problema, pre-existing conditions, high blood, diabetes, heart issues, arthritis. Kung senior ka, malaki ang tsansa na meron ka nito. At ito ang catch, kahit may travel medical insurance ka, hindi lahat ay automatic na covered. Sa 2026, maraming insurance policies ang may malinaw na rule. Kailangan mong bumili ng insurance sa loob ng 10 hanggang 14 na araw matapos i-book ang flight para ma-activate ang pre-existing condition coverage. Kapag lumampas ka, covered ka man sa aksidente, pero hindi sa dati mo ng kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit may seniors na akala nila ay ligtas, pero sa huli ay nagbabayad pa rin. Kaya kung senior ka, ang insurance ay hindi afterthought. Ito ay bahagi ng plano. Mas maaga kang bumili, mas malinaw ang coverage. Mas malinaw ang coverage, mas kalmado ang biyahe. Sa international travel, ang tunay na proteksyon ay hindi lang nasa ticket. Ito ay nasa handa kang harapin ang hindi inaasahan. Section 15. Solo Senior Travel Safety Reality, 2026. Kung senior ka at mag-isa kang bumiyahe, may isang bagay kang dapat tanggapin agad. Hindi ka invisible sa airport, pero hindi ka rin automatikong binabantayan. Sa 2026, mas maraming senior ang nagtatravel ng solo, mas independent, mas may kumpiyansa. Pero ang airport ay hindi personal na lugar. Ito ay mabilis, malaki, at walang nakakakilala sa'yo. Ito ang hindi nila sinasabi, walang system na kusa kang magbabantay kung wala kang sasabihin. Kapag mag-isa ka at may anxiety, kapag may hip pain ka, kapag mabilis kang mapagod, hindi ito makikita sa boarding pass. Pero may isang simpleng bagay na pwedeng magbago ng buong biyahe mo. Sabihin mo sa crew, hindi reklamo, hindi drama. Isang tahimik na paalala lang. Kapag sumakay ka na ng eroplano, lapitan mo ang flight attendant at sabihin mo ng kalmado na ikaw ay solo senior traveler at maaaring mangailangan ng kaunting oras o tulong. Ito ang epekto nito. Mas madalas kanilang sisilipan. Mas maingat sila kapag boarding at deplaning. Mas mabilis silang tutugon kung may kailangan ka. Isa pang tahimik na proteksyon, flight status sharing. Halos lahat ng airline apps ngayon ay may option na i-share ang flight status mo sa anak, kapatid o kapamilya. Delayed ka man, boarding ka na, o landed ka na. May isang taong may alam kung nasaan ka. Ito ay hindi pagiging dependent. Ito ay pagiging handa. At tandaan ito, ang mga aksidente sa biyahe ay hindi laging malaki. Minsan ito ay simpleng pagkahilo, simpleng pagod, simpleng disorientation. Sa airport at eroplano, ang senior na nagsabi ng maaga ay mas ligtas kaysa senior na tahimik lang. Ang lakas ng solo travel ay hindi sa pag-iisa. Ito ay sa pag-alam kung kailan magsasabi. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw ang isang bagay. Hindi ka basta nanonood lang. Pinipili mong maging handa. Marami sa mga rules na pinag-usapan natin ngayon ay hindi mo maririnig sa check-in counter. Hindi mo mababasa sa booking confirmation. At kadalasan, hindi rin kusa sasabihin sa'yo. Hindi dahil masama ang sistema, kundi dahil ang airport ay dinisenyo para sa bilis, hindi para sa pag-aalaga. Kung napanood mo ang 2025 video natin, alam mo na kung bakit nagsimula ang Bantay Airport and Travel. At kung na ngayon mo lang ito nakita,
Ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy tayo. Dahil bawat taon may kaunting nagbabago. At kapag senior ka, ang maliit na pagbabago ay pwedeng maging malaking pagod. Ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin ka. Hindi para gawing komplikado ang biyahe. Ito ay para hindi ka mabigla, hindi ka ma-pressure, at hindi ka mapagod ng hindi kailangan. Bago ka umalis sa video na ito, isang sandali lang. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video. Hindi para sa algorithm, kundi para mas maraming senior ang maabot ng ganitong paalala. Mag-subscribe ka, hindi dahil uso, kundi dahil ang kaalaman sa airport ay hindi one-time lang. Ito ay paalala na inuulit-ulit. At sa comments, isulat mo lang kung saang bansa ka nanonood o kung para kanino mo ito pinapanood. Para sa sarili mo o para sa magulang, lolo o lola. Minsan, isang video lang ang pagitan ng isang maayos na biyahe at isang araw na puno ng stress. Ako ang Bantay Airport and Travel at hanggat may bumibiyahe, babantayan ka dito.